Okay, so ngayong araw guys, na-release na yung pinakabagong budget-friendly Android phone ng Oppo. Ito yung A3. At i-unbox natin to ngayon. Pag-uusapan natin ng specs at ilang mga features na pinagmamalaki nila dito sa phone na to. At ilang mga bagay na natuklasan ko sa paggamit sa kanya for a couple of days. Okay, pero hindi pa ito yung full review. Unboxing and first impressions lang to guys. So kung ano man yung comment or verdict ninyo, lagay nyo lang dyan sa comment section. Okay? So doon muna tayo sa presyo. So itong Oppo A3 ay may presyong 8,999 pesos. Pero kung minsan, dahil may sale, 8,499 pesos yung presyo. Check nyo na lang yung link dyan sa description box o ba para sa updated pricing. So yung kanyang box guys ay monochrome. Makikita ninyo na walang kahit anong makulay na design. Black and white lang siya. Tapos meron tayong malaking 3 dito. Tapos dito sa likod ng box natin makikita yung ating colorway na napili, pati na rin yung variant. So take note lang guys, no, itong ina-unbox natin ngayon ay yung 8 256 GB na Oppo A3. Yung sinabi kong presyo kanina ay 6 128 GB. Not bad pa rin. Pero sana maging available din itong 8 256 GB na variant. Okay, so pag open natin, makikita agad natin yung Oppo A3 na nakabalot sa papel. Ayan. So, pagtanggal natin, makikita agad natin yung napakaganda at napakasimpleng design nitong Starlight White. So, if ever na hindi naman natin gusto yung colorway na to, meron pa silang Starry Purple tsaka Sparkle Black. Pero, para sa akin lang, napakalinis at napaka-eleganteng tingnan nitong Starlight White. Wala masyadong design. May pagka-glossy ng konti. May glitter yung design niya dito sa likod. Pero, for the most part, napaka-elegante guys. Hindi mo iisipin agad na napakamura lang ng phone na to. Okay, so tabi muna natin yan. Tingnan natin tong ibang laman ng box. Meron tayo ditong jelly case and tsaka documentations. Check natin. Ayan, ito yung documentations, pati yung SIM ejector pin. Tingnan nyo guys yung jelly case niya. Ayan o. Nung nilagay ko siya dito sa Oppo A3, ang unang impression ko sa kanya, share ko sa inyo, mukha siyang maleta. Tingnan nyo. Pero not in a bad way Mukha siyang Rimowa actually dahil dito sa Starlight White. Ang social tingnan, no? Social na maleta. Ganun yung itsura niya. Ayan o. Okay guys, anong masasabi nyo dito sa kanyang case? Comment nyo dyan sa baba. Pero para sa akin, sana dumami pa yung mga ganitong klase ng jelly case kasi nakakasawa na rin yung mga jelly case sa ngayon na parang plain na plain lang design tapos pagtagal maninilaw, di ba? Wala lang ang design, maninilaw pa. Pero at least itong dito sa Oppo A3 may design. So, mas maganda yung grip natin habang ginagamit. Tapos, meron pa tayo ditong SuperVOOC charger na 45 watts. Okay? So, share ko din sa inyo mamaya kung ilang oras ko na charge itong phone na to. So, USB-A pa rin yung kanyang port. So, yung kable dito ay USB-C to USB-A cable. So, basically, yun lang yung laman ng box. Puntahan natin yung design. Okay, so again guys, ito yung Starlight White at kagaya ng impression ko na binigay kanina, napakaganda at napakalinis nitong colorway na to. So, flat yung mga sides natin dito sa may right side, volume up and down buttons pa rin, tsaka power lock button na fingerprint scanner yung makikita natin. Dito sa kabilang side, ang makikita lang natin ay yung SIM tray. So, open natin. Okay, so guys, good news kasi meron tayong dedicated na slot para sa microSD plus pwede pa tayong magsalpak ng dalawang SIM card. Tapos dito naman sa ilalim guys, kompleto tayo. Maliban sa USB-C port, main mic at speaker, meron pa tayong headphone jack. So again, kompleto yung ports, buttons natin dito sa Oppo A3. So dito sa taas, wala na, malinis na. Tapos dito sa may harap, makikita ninyo yung ating punch hole selfie camera. Tapos meron na tayong pre-installed na screen protector. So mapansin nyo lang din na medyo mas makapal yun nandito sa ilalim or yung kanyang chin compared dun sa forehead. Pero yung dalawang gilid, pantay naman. So, expected na yan sa mga budget-friendly Android phone. Okay, so isa sa pinagmamalaki guys ng Oppo dito sa kanilang A3 ay yung Military Grade Protection or MIL STD 810H na certification. So, ibig sabihin, pwede natin to, hindi ko dapat sabihin na pwede. Pero if ever man na mabagsak natin tong phone na to, hindi agad-agad
masisira. Okay? Pero in any way, hindi to rugged phone guys ha. Ulitin ko lang. Kaya binawi ko yung word na ginamit ko kanina. Huwag niyong itry na ipato-bato or ibagsak ng medyo taas-taas. Kasi ayon sa website ng Oppo, hanggang 10 meters yung kayang i-take na pagbagsak nitong phone ito. Hanggang 10 meters lang. Pero, but then again, para sa isang budget Android phone, impressive na meron tayong ganyang protection na makukuha dito sa Oppo A3. Meron din itong tinatawag na splash touch technology. So basically, kung gamitin natin itong phone na to habang basa, hindi maapektuhan yung performance ng display. Tapos IP54 yung rating nito guys. So dust tsaka splash resistant yung phone nito. Pero hindi natin ilulubog sa tubig. Okay, ulitin ko lang, MIL, STD810H, tsaka IP54 yung kanyang protection. Ayun, yung kanyang speaker guys, so gaya nung nakita ninyo kanina, single lang dito sa may ilalim. Pero I guarantee you guys, ang lakas. Kasi meron siyang 300% na volume boost. Ayan, sobrang lakas ng guys. Hindi ako nabitan talaga. At kahit na single firing speaker lang siya, although hindi ko dyan na-justify, mas maganda pa rin na dual speakers tayo. Pero kahit single firing speaker lang itong Oppo A3, malinaw, malakas, at talagang satisfy ako sa sound performance niya or speaker performance. Ngayon, pagdating naman guys sa haptics, kung magta-type tayo dito, I suggest enjoy nyo yung haptics kasi hindi ganun kasama. Parang ano na siya, pumasok na siya sa mid-range level na haptics. Okay? Hindi premium yung feels, pero hindi sobrang entry level, alam niyo yun. Nandun na siya sa borderline ng mid-range tsaka entry level. So, enjoy nyo guys, huwag nyo nang disable. At hindi kagaya ng ibang mga budget-friendly Android phone na hanggang 2.4 GHz lang yung Wi-Fi connection. Ito hanggang 5 GHz Wi-Fi connection. So, mag-enjoy naman tayo pagdating sa connectivity. Ngayon, puntahan natin guys yung performance. Itong Oppo A3 ay naka-Android 14 out of the box. Naka ColorOS 14 yung kanyang skin. Tapos, Snapdragon 6S 4G Gen 1 yung kanyang chipset. 6GB LPDDR4X yung kanyang RAM. At 128GB na eMMC 5.1 yung kanyang storage. At kahit 6GB yung mabili natin na variant, yung kanyang RAM expansion ay hanggang 8GB pa rin. So, malaki-laki yan guys. At mamaya ipapakita ko sa inyo yung epekto sa performance ng RAM expansion. Medyo ano lang ang first impression ko lang talaga dun sa storage nitong Oppo A3. Sana ginawa nila lang UFS. Kahit yung pinakamababang UFS na storage, okay na. Kasi eMMC 5.1 medyo outdated na talaga sa year 2024. Patapos na nga 2024 eh. Matagal-tagal natin magagamit ng phone ito kasi matibay ito. So, kung eMMC 5.1 para sa ilang taon na paggamit, medyo outdated talaga. Pero yun lang naman, opinion ko lang. So ito guys, yung Antutu score na nakuha natin dito sa Oppo A3 kapag naka-on yung kanyang RAM expansion, 249,079. So try nating i-off ngayon. So tumaas guys, naging 256,945. So kung hindi naman tayo gagamit ng mabibigat na mga application or gagamit ng multiple application at the same time, huwag yun ang i-on guys, yung RAM expansion kung talagang hindi nyo naman kailangan kasi sayang naman yung performance. Kahit maliit-liit lang yung nawala sa atin, malaking bagay pa rin yun kasi pag tagal-tagal, mafe-feel na rin natin yung pag-decline ng performance dahil dun sa RAM expansion. So ito naman guys, yung result ng ating wildlife stress test. So makikita ninyo na yung battery percentage from 63% naging 58% na lang. So 6% yung nabawas. Pero pagdating sa thermals, 4 degrees lang yung nadagdag. So not bad pa rin. Okay pa rin siya pagdating sa thermals, hindi agad-agad iinit tong phone na to. Pero mamaya balikan natin guys yung nakuha kong SOT dito sa Oppo A3. Ngayon para dun sa mga casual gamers guys, meron tayong tinatawag dito na game engine na automatic kapag nagbukas tayo ng game, meron tayong boost sa performance na pwedeng ma-experience. So swipe lang natin dito sa may gilid. Ayan, pwede tayong mamili kung low power mode,
balance mode, or pro gamer mode. Yung pro gamer mode, syempre yung pagsagad niya dun sa performance ng kanyang chipset. Tapos dito sa baba, natuwa naman ako kasi meron tayong system status na pwedeng i-enable para makita natin FPS, GPU, tsaka yung CPU performance. So, try natin. Okay, so dito sa Asphalt Unite, makikita ninyo na hindi yun na-generate talaga lahat ng graphics. Medyo nando na siya sa pagiging potato quality. Kanto-kanto yung graphics natin. Kahit pa sinagad ko dun sa settings, ganito pa rin yung output. Pero pagdating sa FPS, nakaka-60 naman tayo. Yan yung pinakasagad dito sa Asphalt Unite. So, overall, kung pag-uusapan lang naman yung performance niya, okay naman. Wala namang lag, walang frame drops. Yan. Pero, sa graphics, wag na tayo imasa na magiging maganda. Ngayon, pagdating sa display guys, naka 6.67 inch tayo dito ng IPS LCD, HD Plus or 720p yung resolution, 90Hz yung max refresh rate, 1000 nits yung kanyang peak brightness, at meron tayong Panda Glass protection. So kung pag-uusapan guys yung quality ng display, pagdating sa color reproduction, okay naman siya. Wala naman akong makomplain na magiging deal breaker sa kanya. Hindi lang talaga siya 1080p, yun lang, para sa presyo niya. Pero kayo guys, anong masasabi niyo sa display nitong Oppo A3? Okay lang ba sa inyo na HD Plus lang yung resolution? Pero 90Hz yung refresh rate, comment kayo dyan sa baba. So check natin guys yung display settings. Okay, so sa display settings guys, meron naman tayong screen color mode. Meron tayong dalawang preset dito, vivid tsaka normal. Pwede nating timplahin yung color temperature, which is good. So, kung hindi tayo content sa default na timpla ng kulay, pwede pa nating ma-customize yan. Pagdating naman sa screen refresh rate, meron tayong tatlong option. Pwede nating i-lock to 90, pwede nating i-lock to 60, o kaya naman auto-select para kusa siyang bababa to 60Hz. Napansin ko lang sa behavior ng kanyang refresh rate, from 90, bababa naman siya to 60Hz. Yun nga lang, hindi ganun kabilis. Magkitake siya ng around 3 seconds to 4 seconds bago siya bumaba to 60Hz. At kahit dun sa ilang mga pages or apps dito sa loob ng kanyang ColorOS, hindi siya bumababa to 60Hz kahit hindi ko na ginagalaw yung display. For example, sa settings, naka 90Hz pa rin siya. Okay, so dito naman tayo guys sa camera. Meron tayo ditong 50 megapixels, 1.8 aperture na main camera. Meron siyang auxiliary camera or secondary camera. At meron siyang 5 megapixels, 2.2 aperture na selfie camera. Okay, so para mabigyan kayo ng idea sa performance sa kanyang camera, ito yung mga sample photos at videos. Okay, so ito guys yung 1080p 30 frames per second na video sample dito sa selfie camera ng Oppo A3. So okay naman siya overall. Naka-off na yung skin retouch, parang ganun, or yung filter. Pero mapapansin ko na medyo nagiging soft pa rin yung skin texture. So may pa rin. Pero overall okay naman eh. Wala lang talagang stabilization, pero at least 1080p. Comment kayo sa baba na masasabi nyo dito. Okay, so dito tayo guys sa panghuli, yung kanyang battery performance. So 5,100 mAh yung kanyang capacity, 45 watts super VOOC yung kanyang charging speed. So na-charge ko to ng 1 hour and 33 minutes, 3% to 100%. So not bad, mabilis yun guys. Ngayon check natin yung SOT na nakuha natin dito sa Oppo A3. Okay, nakakuha tayo guys ng 11 hours and 32 minutes na screen on time sa kanya. Well, hindi ako ganun impressed sa kanyang SOT.
ina-expect ko dahil budget-friendly Android phone, hindi naman power intensive yung kanyang chipset. Ina-expect ko na at least 14 hours of screen on time. Pero dahil Oppo, expect natin na makakakuha naman tayo ng mga software update para mas maging maganda pa yung performance niya sa mga susunod na buwan or taon. At sa pag-setup ko sa phone na to, nakakuha naman na ako ng software update or security patch. So, maasahan naman natin Oppo pagdating dyan. So, yun lang guys. Yun lang yung mga gusto kong i-share tungkol dito sa Oppo A3. Anong masasabi nyo? Kayo muna yung mag-verdict kasi unboxing first impression lang to. Lagay nyo lang dyan sa comment section kung bibili nyo ba to o hindi. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.